Pero kagabi may napanood ako na tungkol sa buhay ito, seryoso to. Everything ends with tears. Malungkot, kaya enjoyin mo na ang buhay mo. Ang sabi ng tatay ko, Spanish yun pero in English niya, sabi niya, a good life is expensive. There is something cheaper, but it is not life. Sabihin, enjoy life, travel, mag-enjoy ka, gumastos ka. Aanin mo yun, di mo naman madadala yun, di ba? Everything ends with tears. Yan ang sabi niya. Marahil sa mundong ito ay oo. Dahil kahit sino naman, kahit ikaw ay mananampalataya pa ng Panginoong Hesukristo, bilang tao, emotionally, kapag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, mararamdaman mo talaga yan. Kahit na alam mo naman kung saan patungo ang kanyang kaluluwa, bilang tao, may kirot pa rin yan sa atin. Pero sa kabila niyan, tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, merong pag-asa. Marahil dito sa mundong ito ay maramdaman natin yan. Pero alam naman natin na lahat ng ating kalungkutan ay mapapawi pagkapiling na natin ang Panginoong Hesukristo. Ito ang iniisip ng karamihan, na enjoy life. Dahil alam naman natin, bawat isa sa atin, na maiksi lamang ang buhay. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay. Walang nakakaalam, walang nakakatiyak kung hanggang kailan pa tayo mabubuhay sa mundong ito. Kahit ikaw mismo, hindi mo kayang i-predict kung ilang taon ka aabutin sa mundong ito. Kaya't ganyan ang mindsetting. Enjoy life. Live life to the fullest. Yan ang maririnig natin sa karamihan. Yes, oo, totoo. Sa mundong ito, pwedeng magawa mo yan. Pero hanggang dito lang yan sa mundong ito. Pag ang isang tao ay hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, mag-enjoy ka nga dito sa mundong ito. Pero pagkatapos nun, puro suffering ang iyong mararanasan. A good life is expensive. Yan din ang iniisip ng karamihan. Pag may pera ka, magkakaroon ka ng magandang buhay. Pero taliwas yan sa sinasabi ng Biblia. Totoo, marami kang magagawa pag marami kang pera. Halos lahat ay kaya mong bilhin. Pero ang katotohanan niyan, yung tunay na kapayapaan at kaligayahan ay hindi mo makakamtan yan hanggat wala kang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Kahit anong dami pa ng kayamanan mo ay hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan. At meron daw mas cheaper. At ito ay hindi buhay, kundi gumastos ka, mag-enjoy ka dahil hindi mo naman niya madadala. Alam nyo, ang tunay na good life, yan ay mararanasan mo lamang pag ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo. Dahil kahit anong yaman mo, kahit anong meron ka sa buhay, kahit ano pa ang natapos mong degree, kahit na ano pa ang titulo mo sa iyong pangalan, hindi ka magkakaroon ng good life kung hindi mo kapiling ang Panginoong Hesukristo, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, without me, you can do nothing. Yes, totoo. Tayo bilang mga tao, kung tayo ay hiwalay sa Diyos, walang kabuluhan lahat ng ating mga ginagawa dahil wala tayong koneksyon sa Diyos. Kaya't maalala din natin na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, meron ka lang kainin, meron ka lang maisuot, yan ay kakontentuhan na sa buhay. Pansinin nyo, ang karamihan na mayayaman, wala silang kakontentuhan sa buhay. Pero dapat, ikaw bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, pag ikaw ay totoong sumampalataya sa Kanya, ay maranasan mo rin ang kakontentuhan sa buhay. Dahil yan ang totoong good life. At yung sinabi niya na merong mas cheaper para magkaroon ka ng good life, pero saan ka? Gagastos ka pa rin. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, para magkaroon ka ng good life at eternal life, ayan ay libre lamang. Yes, walang gastos, zero cost, libreng regalo ang kailangan mong tanggapin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gusto mo talaga ng totoong good life? Yan ay libreng regalo lamang ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa at para makaranas ka ng tunay na kapayapaan at good life sa buhay na ito, ay tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya na siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli ng ikatlong araw. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya tayo ay makakaranas ng kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Kung hindi mo sasampalatayan na ng Panginoong Hesukristo, kahit na anong enjoy ang gawin mo dito sa mundong ito, kahit na anong dami pa ng pera mo, kahit na ubusin mo pa yan para lang ang iyong flesh ay mag-enjoy, pagkatapos naman yan, ang kamatayang espiritual ang magpapahirap sa iyo
panghabang buhay. Kaya't kung gusto mo talaga ng totoong good life, yan ang gawin mo. Tanggapin mo ang regalong kaligtasan na kaloob ng Diyos. Yan ay libre lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po and God bless you all.